Hindi biro ang pakipagsapalaran sa ibang bansa para maghanap buhay. Ito ay isang obligasyon na marami kang itataya. Kabilang na dito ang iyong panahon, pagsisikap at maging sariling kapakanan. Kaya nga, tunay na bayani kung maituturing ang ating OFWs na patuloy na nagsusumikap para sa ikaayos ng buhay ng kanyang pamilya. Ako po si Zara, tunghayan natin ang kwentong puno ng inspirasyon at pagsisikap ni Pam, ang kanyang buhay bilang isang matyagang OFW. Ako pala si Pam, isang OFW. 7 years na ako nagtatrabaho dito sa ibang bansa. Unang-una, hindi ganun kadali yung pagpunta sa ibang bansa. Nandoon yung paghihirap mo muna bago ka makapasok. Yung pag-apply mo kahit na wala kang pera, kailangan tumakbo ka kung sino-sino para makahiram ka ng pera. Dahil sa hirap ng buhay, kaya kailangan mo talaga yung magsinikap. Para lang yung, okay, yung kailangan mo pumunta. Kasi yun yung need mo na kailangan mo, yung way para yung makatulong ka sa pamilya mo na naghihirap. In grade 6 ako, isa na pa akong independent. Lumayo na pa ako sa aking magulang. Nanirahan ako sa relatives ko at nag-aaral ako ng grade 6 sa relatives ko. Bali doon ako nag-graduate. After high school, yung tipong nag-dream na ako na tutulungan ko yung parents ko. Kasi mahirap. Yung tatay ko, lasinggero. Lasinggero yung tatay ko. Yung tipong wala kaming makain. Tapos pag-uwi niya sa bahay, lasing. Tapos ayun, sasaktan na niya kami. Totoo. Yun yung mga bagay na, okay, kailangan ko yung nagsok-makeup. Kasi naawa din ako sa mama ko. Kasi yun, naglalabada si mama sa kapitbahay namin. Minsan dinadaw na kami ng tao. Dahil gano'n. Kasi yung tipong walang relatives na tumutulong sa amin. Kumbaga yung family ko lang talaga, yung sila mama, si papa. Wala yung ibang dependent na nagtutulong sa amin na relative. So, ayun yung isang inspirasyon ko na kahit anong nangyari, tutulungan ko sila mama at si papa. Kahit nalasinggero si papa, kailangan ko pa rin tulungan. Ayun, after ng graduation ko, pumunta ako ng Manila. Pumasok ako bilang katulong for 6 years. After 6 years ng work ko bilang kasambahay, ayun, tipong gusto ko mag-abroad. Kasi yung sahod ko that time is 1,500 peso lamang. So, yung mga naririnig ko na, ay, malaking sweldo sa ibang bansa. So, kailangan ko. So, okay. Doon yung na nag-isip, okay, kailangan ko talaga mag-abroad. Mag-isang-sakripisyo. Hindi ko alam kung ano yung mangyayari sa akin sa ibang bansa. As long as matutupad ko yung pangarap ng family ko. Ayun, nag-antay ako na 23 years old kasi yung maximum na ay yung tipong yung age limit na kailangan mo pumunta sa ibang bansa is 23. So that time, 22 pa lamang ako. After that, by following year, naging 23 ako. So after my birthday, nag-apply ako papuntang Singapore, which is, na-hired ako kaagad. Nag-apply ako February, na-hired ako by March, pumunta na ako ng Manila para mag-process. So March, April, 2 months na nanatili ko bilang nag-training ako sa Manila for 2 months. After May 4, pumunta na ako ng Singapore. After that, nasa Singapore na ako, 20 pesos lamang yung pera ko. Hindi ko alam kung ano yung mararating ko doon. Pero hindi ka matatakot na matay. Kasi wala na. Kasi yun na yun, nandun ka na sa bansang yun, kailangan mo na yung, okay, go. Ay, wala nang bawi-bawi, kailangan mo mag-go lang. Ayun, pumunta ako sa isang employer, which is, naranasan ko din yung tipong, sasabihin tayo, stupid, idiot, yung lahat, okay yun, walang problema. Hindi ko sinasabi sa mga parents ko, sa pamilya ko, nasa Pinas ko, ano yung mga naranasan ko. After 5 years sa isang employer ko, nag-transfer ako kasi tumaas yung standard nila, hindi ko na rin naintindihan. So, pumalit ako ng isang employer, which is, hindi yung paganda yung pakitungo nila sa akin. Ayun yung tipong wala akong privacy, na natutulog na ako sa laundry area. Which is, lahat yun hindi ko din sinasabi sa parents ko. Kasi ayaw ko yung tipong malulungkot sila. Kasi okay na nila ako, masaya, walang problema sa akin. Sa lahat yun, naranasan ko, hindi ko,
yung pagkain ko, nahihirapan din ako. Kahit na cabbage ng hilaw, kakainin ko, walang problema. As long as may laman may laman yung tiyan ko. Pagdating sa gabi, ayun, nalatag na lang ako ng higaan sa laundry area. Diyan na lang ako matutulog, gigising ako ng 5 o'clock kasi kailangan ko ulit mag-ayos sa mga bata, breakfast nila lahat. Halos wala akong pahinga. After nun, 6 months lang ako nandun. 6 months lang ako nandun, nag-break contract ako kasi hindi ko na talaga kinaya. Ayun, after nun, nag-apply ako pumunta dito sa Malaysia. At natapos ko na yung isang contract ko for 2 years. At ngayon, nag-renew ako. Tapos yun, hindi ganun kadali yung pagiging OFW. Kailangan mo talaga yung magsumikap, kailangan mo talaga labanan kung ano man yung buhay na mayroon ka dito. Hindi ka pwede yung maging mahina. Kailangan mo talaga yung maging malakas palagi. Maging positibo sa buhay palagi, huwag isipin yung mga negatives na mga bagay na oo, kailangan mo, nasa baba ka, pero kailangan mo pa rin yung tipong magsumikap ka para ikaw ay aahon sa buhay. Dumating na ba sa punto na naisip mo rin sumuko? Ano ang pinag-uutan mo ng inspirasyon at nakalayanan mo ito? Maraming beses na akong gustong sumuko. May time na mayroon din yung suicidal mind na naisip ko. Pero lumalaban ako dahil sa dalawang kapatid na tinutulungan ko. Kasi yung parents ko, walang may maitulong sa kanila. Kundi ako lang yung tipong sa kanila, yung tutulong sa kanila, wala nang iba. So, kailangan ko maging malakas para sa kanila, sa mga kapatid ko. Minsan ba sumagi na rin sa isip mo na maging selfish ka masyado at kailangan mo rin intindihin yung sarili mo kahit na nais mong matulungan ang pamilya mo? Lagi. Gusto ko maging selfish. Gusto ko yung tipong, okay, pwede ba? Sarili ko
sila from the start hanggang sa end, ng yung tipong nakastable na sila. Masaya na ako dun. Anong mga ipapayo mo sa mga OFW na nahihirapan kung ano bang sitwasyong kinakaharap nila ngayon? Yung paghihirap, para sa akin, temporary lang. Temporary. Maghihirap ka ngayon, pero kailangan mo magsumikap para ikaw ay later on, maging successful ka sa buhay. Totoo yun. Yung una-una, maghirap ka, pero kailangan mo talaga magsumikap. Magsumikap, magsumikap, magsumikap. Si Pami, napakasimpleng bata, mabait, takbuhan ko ng mga problema, sabihan ko ng mga problema. Napaka-easy sa kanya ng buhay, kaya sa kanya ako lagi tumatakbo. May mga time na umiiyak ako sa mga problema, siya yung kausap ko. Tsaka kahit mas bata siya sa akin, nagagawa niyang mag-advise na parang mas matanda sa akin, parang very experienced niyang bata. Kahit saang anggulo tignan. Siguro kung pagpipiliin ako sa mga kaibigan na darating sa buhay ko, siya pa rin yung pipiliin ko. Hindi lang siya isang kaibigan para sa akin, isa na rin siyang anak para sa akin. Ang mensahe ko para kay Pami, ituloy niya yung pagiging mabait na anak, pagiging mabait na kapatid, at pagiging malambing at mabait sa mga kaibigan. Una sa lahat. At kung maaari, yung kanyang, total, tapos na naman yung kanyang kapatid sa pag-aaral. So, sabi ko sa kanya, yung mga susunod na sweldo niya, ilaan lang niya para sa sarili niya. Kasi lahat tayo tumatanda. So, kailangan din naman niya ng para sa sarili niya. Si Pam, nagkakilala kami niyan dahil sa kanyang kapatid. Almost 2 years na kaming magkasama. Bilang magkaibigan, bilang isang sister na rin kasi malapit kami sa isa't isa gaya ng kanyang kapatid noon. Kasi yung kapatid niya kasi umuwi na, kaya kami na yung naging magkasama lagi. Every day off namin, kami lagi nagkakasama. Parang kapatid ko na yan. Ang pagkakakilala ko kay Pam is matulungin yan, masayahin, mabait, at saka open yan sa mga problema niya. At sinasabi ko sa kanyang problema ko, binibigyan niya ako lagi ng advice kung anong dapat kong gawin. Sa alokohan yan at saka sa enjoyment, talagang lagi kami okay. Walang problema yan sa kanya. Si Pam, ang message ko lang sa'yo, ituloy mo lang yung pagiging mabait mo, tulungin, at tulungan mo yung mga pamilya mo kung ano man, at least hanggat makakaya mo. Pero, isipin mo din yung sarili mo at mag-save ka din para sa future mo. Mabait, matulungin, lagi siyang nandyan para sa akin. Tumutulong siya pag may problema ako sa pamilya at saka sa love life.